2:00 ng madaling araw nang may kakaibang takot ang bumalot kay Jessica Serrano nang makita niya ang susi ng sasakyan at ilang damit ng kanyang ex-boyfriend sa loob ng bahay niya. Ang kanyang ex-boyfriend na si Joseph Castorena ay mayroong restraining order at di ito maaaring pumunta o lumapit sa bahay niya. Agad siyang tumawag sa pulisya at sinabing posibleng nagtatago lang sa loob ng bahay nila ang ex-boyfriend niya. Kasama ni Jessica ang pamilya niya sa loob ng bahay. Habang kausap niya ang pulisya sa kabilang linya, biglang may narinig siyang putok ng baril. Mas kinabahan si Jessica sa narinig. Nasa loob siya ng banyo nito. Tinanong siya ng dispatcher na kausap niya sa telepono. Tinatanong kung ano ang nangyayari. Hindi alam ni Jessica. Sabi niya lang, may narinig siyang putok ng baril. Nag-iiyak na si Jessica sa sobrang takot. Sinabihan siya ng dispatcher na huwag ibababa ang telepono. Sinabihan siya na lumayo sa mga pintuan at sa mga bintana para sa kanyang safety. Habang nangyayari ang insidente, kasalukuyan nang bumabiyahe ang mga pulis sa area ni Jessica. Tinatanong ng dispatcher ang eksaktong address nito, pero di ito makasagot dahil naunahan na ng takot at taranta at pagsisigaw. Hanggang sa di na nagsasalita sa linya si Jessica. Wala na marinig ang dispatcher nang biglang meron na namang narinig na tunog ng baril. Hanggang sa wala nang naririnig na boses ang dispatcher sa linya. Ano ang nangyari? Kung bago ka lang sa aking channel, please like this video and hit subscribe. Habang nagtatago sa loob ng banyo si Jessica, sinipa ng ex-boyfriend niya ang pinto para makapasok ito. Mabilis na naitulak ni Jessica si Joseph sa bathtub at sabay kumaripas patakbo palabas ng bahay nila. Hinabol siya ni Joseph. Sinubukan pumara ng dumaang sasakyan ni Jessica pero di siya pinansin nito. Habang si Joseph naman ay tumakbo na sa ibang ruta at nagpakalayo. It'll kill me too, but he didn't have no more bullets. Nakasalubong ni Jessica ang mga pulis at humingi na ng tulong dito. Umiyak si Jessica sa mga pulis at sinabing binaril ng kanyang ex-boyfriend ang pamilya niya. Nakatakbo na papalayo si Joseph. Bumalik si Jessica sa bahay nila kasama ang mga pulis at dito na siya nagsisisigaw sa nakita niya. Nakita nila ang mga wala ng buhay na kamag-anak ni Jessica, pati ang kakambal nitong babae na si Maria Ana Green na nakatanggap ng 2 bala ng baril. Sunod na nakita nila ay ang asawa ni Maria Ana na si Ken Green na nakatamo ng 1 bala ng baril na nasa basement. Sunod ang ama ni Jessica na si Jesus Serrano na natagpuang nakabalagta sa hallway ng bahay nila na may 2 tama ng bala. Sa pag-iikot ng mga pulis, nakita nila sa backyard nila Jessica ang isa pang katawan ng isang lalaki na si Rodolfo Perez na malapit sa pamilya ni Jessica. Marami na ang mga pulis na dumating. Pinalabas na ng bahay si Jessica dahil masakit para sa kanya na makita ang pamilya niyang pinawian ang buhay. Nagpatuloy mag-imbestiga sa loob ng bahay ang mga pulis. May 2 bata na di nasaktan ni Joseph. Inilabas sila ng bahay at dinala sila kasama si Jessica sa hospital para maalagaan. Doon muna sila nanatili habang hinahanap ng pulisya kung saan nagpunta si Joseph. Isa sa mga pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Joseph kung saan na malapit lang din sa area nila Jessica. Kinausap nila ang kapatid ni Joseph pero wala itong ideya kung saan nagpunta ang kapatid niya. Sabi ng kapatid ay kauuwi lamang niya galing sa trabaho at wala siyang alam sa nangyayari.
Alam ng pulisya na malapit lang si Joseph sa kanila dahil nadidetect siya sa ping results nito sa cellphone. Naniniwalang around 900 meters lang ang layo ni Joseph sa kanila. Matapos nila makausap ang kapatid at ang ina ni Joseph sa labas ng bahay nito, nagsimula na pasukin ng mga pulis ang bahay nila Joseph. Hinalughog nila ang buong bahay pero wala silang nakitang kahit na sino. Sa kasamaang palad, hindi nila nakita si Joseph sa loob. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, natagpuan nila ang cellphone ni Joseph sa backyard nila Jessica. Pinaghihinalaang tinapon ito ni Joseph doon. Nagtanong-tanong sila sa area nila Jessica. Nagbahay-bahay at tinanong kung nakita ba nila si Joseph. Ininform rin nila ang mga kalapit-bahay nila Jessica na mag-ingat at magtago sa kanya-kanyang bahay dahil mayroong kriminal na hindi pa nahuhuli. Sa loob ng bahay nila Jessica, natagpuan ng mga pulis ang murder weapon na Kimber handgun na ginamit ni Joseph sa pamilya ni Jessica. Nagmatch ang fingerprint na nakita sa baril sa fingerprint ni Joseph. Napag-alaman din nila na di pagmamay-ari ni Joseph ang baril na ito, kundi galing sa nakaw. Inabot na ng liwanag ang mga pulis at hindi pa rin nila nakikita si Joseph. Kung babalikan natin ang pinagsamahan ni Jessica at Joseph, hindi sila kasal at nagkaroon sila ng 2 anak. Naging magulo na ang relasyon nilang dalawa for the past 2 years. Kasama dito ang laging pag-aaway, hiwalayan at selos. Sa loob ng relasyon nila, nasubukan na rin ni Joseph gumawa ng dummy account at i-chat si Jessica. Niyayaya na makipag-meet up. Pumayag si Jessica makipagkita at inamin rin ni Joseph na siya lang din ang kachat ni Jessica. Dahil dito, mag-aaway na naman ang dalawa. Sa tindi ng mga away nila, naisalin na rin ang child services para sa kapakanan ng 2 nilang anak. 1 week before the massacre, nakatanggap ng protective order si Jessica sa otoridad dahil sa ginawa ni Joseph sa kanya. Sa kadahilan ng binasag ni Joseph ang sasakyan ni Jessica, hinila ito palabas at tinutukan ng baril sa ulo. Ayon sa interview ng ina ni Jessica, sana ay makamit ang hustisya ng kanilang pamilya. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng pulisya, napag-alaman nila na may tumulong kay Joseph para makalayo sa lugar nila. Ito ang kanyang kapatid na si Juan Angel Castorena. Ito ang naging daan para matunton nila kung nasaan si Joseph noong December 10, 2022. Almost 2 years ang inabot bago nakuha ng pamilya ni Jessica ang hustisya na hinihingi nila. Si Joseph ay pinatawan ng 4 counts of first-degree murder and 1 count of attempted murder. By December 2024, sinampahan na ng habang buhay na pagkakabilanggo si Joseph sa kabayaran para sa mga taong binawian niya ng buhay.